Umuugong na namang kudeta sa Senado. Patatalsigin daw si Senate President Chis Escudero at ipapalit si Senadora Cynthia Villar. Nasa frontline ng balitang yan. Ito mga kababayan, napakabilis ng karma mga kababayan. No? May umuugong ngayon mga kababayan sa Senado, no? Na di umano'y papatalsikin itong si Senate President Chis Escudero mga kababayan. Naku po, baka mapatalsik din ito mga kababayan at makarma gaya ng ginawa nila dito kay dating Senate President Mig Zubiri mga kababayan. So panoorin natin ito. May Anlos Baños. Tinawag lang na chismis ni Senator G.V. Ejercito ang umuugong na namang pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon kay Ejercito, marami pang trabahong nakabinbin sa Senado na dapat una. Ayun, chismis lang di umano mga kababayan, no? At itinanggi ito ni Senador G.V. Ejercito mga kababayan. Lalo't mahigit isang linggo na lang ay magki-Christmas break na ang Kongreso. Chismis lang yan. Kasi so far okay naman ang performance, I think. Satisfied naman karamihan ng senators. I don't think there's a truth to that. Ayon sa mga senador, wala namang lumapit sa kanila para patalsikin si Senate President Chis Escudero. Sa ngayon, wala ko nakikita. Honestly, hindi ko binubula kayo. I think it's done from a write-up. No? Isang write-up ng nabasa ko. Lumabas sa isang pahayagan na si Senator Cynthia Villar umano ang planong ipalit kay Senate President Chis Escudero. Pero itinanggi na yan mismo ni Villar. Strong message to international community the Philippines. Ayun mga kababayan, so itinanggi ito ni Senador Cynthia Villar at iba pang mga senador mga kababayan na chismis lang umano etong umuugong na pagpapatalsik kay Senate President Chis Escudero mga kababayan. Pero ito mga kababayan, no, kung sakali mang mapatalsik itong si Senate President Chis Escudero sa kanyang pwesto mga kababayan, no, anong masasabi niyo dito? Agree ba kayo mga kababayan, no, na mapatalsik si Chis Escudero mga kababayan? Dagdag naman ni Senator Bato, bagamat walang nangungumbinsi sa kanya na patalsikin si Escudero, susuportahan daw niya kung si Villar ang papalit na Senate President. Si Cynthia Villar, kasama ako. Ayun mga babayan, sabi ni Senador Bato, susuportahan daw niya kung sakaling totoo man yun at kung sino ang papalit na Senate President. Close kami, di ba? Very close kami. Ayon pa sa ilang senador, malaking bagay na manatiling Senate President si Escudero, lalo't may nakaambang impeachment case laban kay VP Sara Duterte na maaring umakyat sa Senado. Let's move discussion. Kung sakasakali umakyat yung impeachment dito sa atin, please abogado yung purpose. Tingin din ni Senador Alan Peter Cayetano, espekulasyon lang umano'y kudeta sa Senado. It's part of the political maneuvering but also part of the political bickering. But to our knowledge, si Escudero naman, tinawanan lang ang issue at ayaw nang magkomento. Ayun, tinawanan lang daw umano ito ni Senador Chis Escudero mga kababayan, no? Yan ang kanyang reaction dito at sabi niya is just a humor until it happens. So, usap-usapan lang di umano yan mga kababayan, no? Magiging totoo lang yan kung mangyayari nga. It's just a humor. At ayon pa kay Senate President Chis Escudero mga kababayan, it's just a humor until it happens. Trabaho lang muna daw siya mga kababayan. Mananatili lang itong chismis hanggat hindi ito nangyayari. Magpapatuloy lang daw siya sa pagtatrabaho. Noong nakaraang Setyembre, umugong ding patatalsikin si Escudero. Si Senator Jinggoy Estrada naman ang naging usap-usapan noong ipapalit sa kanya. Pero wala namang nangyaring kudeta. Ito pa mga kababayan, no? Hinimok di umano ni Senador Amy Marcos itong House Speaker Martin Romualdez mga kababayan na makinig man lang dito kay President Bongbong Marcos. Huwag lang ituloy ang Amy. Dahil nga mga kababayan, no, etong si Martin Romualdez ay ayaw makinig, no, at ayaw makinig at sumunod kay President Bongbong Marcos. Marcos, alam mo, Sister El, yes, Lakay. Ito na, nagkatotoo na ang sinabi ni Senator Amy, may magpa-file na impeachment complaint sa kabila ng panawagan ng Pangulong Marcos na huwag lang ituloy ang file na impeachment dahil lalo tayong magkakahati-hati. Senator Amy, ayan, bakit natuloy pa rin po ang pagpa-file na impeachment complaint?
Hindi ko nga alam ano bang klase yan. Pero alam na namin, inaabangan na namin this week na magkakaroon ng impeachment complaint kasi dali-dali daw ipapadala sa Senado. Yun nga, konting respeto naman sa ating Pangulo na nawagan na. Konting respeto naman sa Pangulo. Yun nga mga kababayan, no? Yung mga naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte ay pinatunayan lang nila, no? Na etong si President Bongbong Marcos ay weak at walang natatakot. Kaya binabastos nila, no? Sinabi na ng President na huwag nang bigyan ng panahon yan dahil may mas mga mahalagang bagay pa na dapat pagtuunan. Pero itong mga alipores ni Martin Romualdez, mga kababayan, no, ay sige pa rin sa paninira at pagsampangan ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Na hindi yan mahalaga at hindi makakatulong. Pero mukhang may sariling utos, may sariling direksyon ang mababang kapulungan. Sana diinin pa ng ating Pangulo. May sariling utos. Siyempre mula yan kay Secretary Martin Romualdez. Dahil nagmumukha silang lahat kasabot dyan, hindi naman maganda yan. Pati ba naman Pasko, inagaw pa sa atin? Ano ba? Grabe mga kababayan, no? Itong sinabi ni Senator Amy Marcos. Dapat give love on Christmas Day na lang. Kaya away nga. Pa. Oo. World peace. Ayan, world peace. Sabi ng mga miss. Pero Senator Amy, ma'am, ayan hindi ba gahol sa panahon? Malapit na election, next year na. May na, ayan ano ang tingin niyo? Magpro-prosper ba ito impeachment complaint? Iniisip nga namin yun, pero kung tutuusin, yung kay Justice Corona, kung maalala nyo, December 12, diba? December 12 po. December pala mas yun? malala pa yun. Ito, December 3, kung sakali umabot ngayon. December 12, mahilig sila mag-operate habang recess. Naalala nyo last year, kaya hindi na ako matutulog, Pasko o New Year. Noong last year, itong People's Initiative, naumpisahan yan December, naka-recess kami. Yung pala nagpapapirma na, ratsyada na. Ano ba yan? Walang ganyan na naman. Maraming magagaling at matitibay na congressman. Naku, talaga naman. Huwag kayong pumayag na magamit sa ganitong mga political machinations. Nabanggit niyo, Senator, I mean, ito yung panahon ni dating delayed Chief Justice Renato Coronel, December. Ayan, at alam naman natin na tama, ang bilis dahil may kasamang PDAF. Ayan. Aray ko, dahan-dahan sa PDAF. Ay, sorry. Ayan, aray ko, ano yun? 42 billion. Naku po. 42 billion pala nun? Ewan, nung panahon na yun, ang tagal na nun. Yun lang, nababalitaan namin. At alala ko, doon kay Justice Corona, tatatlo lang ang natirang senador nung umpisa, siyam. Tapos nalagos ng unti-unti. Naku po, ang sagwa talaga nun. Kaya't yun, si Senator Miriam, Senator Joker, at saka si Bongbong, tatlo lang sila na nanindigan. Kaya eto nga, sana. Si President BBM pala ang senador noon. Last 3 men standing sila noon. Naku po. So, paano yan? Sinasabi, gahol ang panahon. Pero kung gayahin ng proseso ng panahon ni in-impeach si Chief Justice Corona, gamitan din ng PDAF. Mapapabilis kaya yan? Naku, magdahan-dahan sa PDAF na yan. Kayo rin. Alam natin kung ano nangyari. Ang masaklap. Talaga naman. Wag naman sanang ganon. At tutukan na lang natin yung tunay na problema ng bigas. Ayan, yung masyadong mahal na bilihin. Ito ni Senador Amy Marcos, no? Etong mga pinagagawa nila, dapat tutukan na lang nila yung pinangako nila, no, na gawing 20 pesos ang kilo ng bigas. Anong nangyayari ngayon, mga kababayan? Wala nagang halaga yung 20 pesos dahil sa sobrang taas ng inflation dito sa ating bansa, mga kababayan, no? Na imbis na nga pagtuunan ng pansin ay ang pagpapaunlad ng ating bayan, ay nakapokus pa nga sila dito sa pagpapatalsik at paninira sa kanilang kalaban sa politika. At lahat ng issues natin sa Pilipinas na talagang nagpapahirap sa tao, wag na lang ito. Totoo yan. Itong mga totoo yan, totoo yan, no? Itong mga issues na nangyayari ngayon, ito yung mas lalong nagpapahirap sa mga Pilipino eh. Ano ba naman? Pero Senator Amy, ang Pangulong Marcos ay may panawagan sa kanyang sa inyong mga kaalyado sa Kamara na wag na ituloy impeachment. Ano sa palagay mo? Makikinig ba si Pinsan? Ayan, may sariling mundo, aray ko. Ako,
may sariling mundo. Yan ang masaklap kasi kung tutuusin, kausapin mo yung mga congressman, nervous na nervous. Unang-una, hindi pa napapasa yung budget. Afraid, baka walang umabot sa distrito. Ikalawa, may eleksyon. Pag hindi ka kaalyado ng administrasyon, pakahirap sa mga panahong ito. Ito mga babayan, no? Maliwanag pa sa sikat ng araw ang sinabi si Senator Annie Marcos, mga babayan. Itong si Tamba, Martin Romualdez, mga babayan, ay may sariling mundo at hindi nakikinig, no? At yun nga mga babayan, malapit na ang eleksyon di umano at pagka hindi ka kaalyado ng administrasyon ay napakahirap dahil papaulanan ka talaga ng mga akusasyon at mga paninira na ibabato sa iyo para lang masira ka at mahirapan ka na sa darating na eleksyon, mga kababayan. Ayan, kaya't nagdadahan-dahan sila, pero iba yung utos, iba yung nasa itaas. Tignan natin. So wala ka bang talaga naman. Wala ka bang panawagan kay pinsan na sabi ni Presidente? Dapat makinig na sa Pangulo. Dapat makinig na. Mag-usap kayo. Nako, talaga naman. So ano apela mo kay pinsan speaker? Ay, hindi naman makikinig yun. Naku! Sikat yun eh. Klarong-klarong mga babayan, no? Galing na sa pinsan niya na si Senator Amy Marcos ang katigasan ng ulo nitong si Martin Romualdez, mga kababayan, no? Kahit hindi pa siya Pangulo ay parang Pangulo na kung umasta. Ganun ba yun? Alang-alang sa bansa. Tama, alang-alang sa bansa. Yan na lamang ang isipin natin. Isang tabi muna ang mga hinanakit, ang galit, ang ambisyon. Ang ambisyon, no? Grabe. Ay, talaga, itabi muna lahat yan. At ang layo-layo pa ng 2028. Totoo Sabi, Tamba, makinig ka sa pinsan mo, no? Ang layo-layo pa ng 2028, no? Huwag ka munang mag-ambisyon. Grabe ka, ang layo pa 2028 pa at sinimulan mo na yung paninira kay VP Sara Duterte, no? it's a political lifetime away. Kaya nauubos yung pondo ng taong bayan, no? Dahil doon pinagwawaldas mo ang pondo yan sa ambisyon mo. Ba't nagmamadali? Ayan, pero sa tingin nyo, magpro-prosper ba ito o hindi? Nako, ngayon, panatag ang kalooban ko na walang boto sa Senado. Pero, kinakabahan ako lagi. At matindi parate kapag na isiniipit ng administrasyon, di ko na may maintindihan. ninanais na iniipit. At yan Hindi ay si naman VP Sara siguro, Duterte. matitibay naman ang senador natin. Ayan, sa bagay, oo. So, ang bola, pagka inapruba ng Kongreso, nasa inyo na sa Senado. Sa Senado. Ayan, ikaw siguro, nagbibilan din kayo mga kaalyado dyan o mga ano dyan Sa bagay, independent mind sa mga senador. Oo, sabi nga 24 different republics. Ngayon 23 na lang kasi si Sani Angara nasa kabinete na. Pero makikita mo naman nung pinag-usapan yung OVP budget, yung budget ni VP, pinadadagdagan na napakaraming senador. So kita mo naman na talagang kahit papano, marami pa ring senador na ayaw masangkot sa away-away na yan. At gusto nga nilang dagdagan yung kay VP Sara na budget. Kasi marami naman siyang social benefits, marami siyang opisina sa iba't ibang mga lalawigan na talagang tumutulong sa tao. Ayan, galing na yan kaya Senator Amy Marcos, mga kababayan, no? Na marami talagang natulungan itong si VP Sara Duterte at pamumulit lang itong ginagawa ngayon ng mga alipores ni Tamba Romualdez, mga kababayan. So yun lang, mga kababayan, anong masasabi niyo dito na galing na mismo kay Senator Amy Marcos na itong si Martin Romualdez ay matigas ang ulo at may sariling mundo, no? At maagang nanira kay VP Sara Duterte dahil sa kanyang ambisyon na tumakbo sa 2028 election. So i-comment mo yan, mga babayan, sa comment section below at huwag kalimutan na i-share ang video na ito para mapanood pa ng marami nating mga Pilipino. At yun lang, mga kababayan, mag-ingat kayo lagi kung nasan man kayo ngayon hanggang sa susunod natin na video.